Ray, dumidiskarte, pinasa kay Kit. Kit, dribbling the ball. Oh! Uncle break and strike, goal! Grabe yun. Patikim pa lang yan, kaya samahan nyo ako sa training session namin ngayong araw. Ako nga pala Sir Coach Francis at pangarap ko ang ma-inlove din kayo sa football, kagaya ko. At pagdating ko nga sa school ay tuwang-tuwa ako kasi madami na ang nag-attend ng training session namin ngayong hapon. Syempre, para mabawi namin yung mga ilang araw na wala sila, ay pinatakbo ko na sila agad. Para mas madami ang ma-practice namin ngayong hapon. Baka yan naman kasi bukas wala na naman yung iba. Kaya sasamantalahin ko na tong pagkakataon na to habang nandito sila lahat. Nung una ay nagbibiroan pa sila habang tumatakbo. Marami mga sa kanila nagtatawanan pa pero habang nung tumatagal, nako, may mangilan-ngilan na nag-shortcut na sa pagtakbo. Kaya bilang coach, kailangan maging vigilante tayo sa mga players na ganito. Para dito pa lang sa practice ay mai-correct na natin yon. Mahalaga kasing dapat hindi nila dinadaya yung practice. Kasi at the end of the day, malaki ang magiging impact niyan sa result ng laro. Sabi nga nila, kung ano daw ang ginagawa mo sa practice, yun din ang gagawin mo sa laro. Ano, pagod na? Yes, sir. Pagod na? Oh, sige, takbo! Yes. Tiisin ang pagod. Ganyan talaga sa training. Ano, suko na? Suko na? Magaling ako, sir. So, suko na ako, sir. Narinig nyo yun? Suko na daw sila. Pero kapag sila sabi kong takbo, tumatakbo pa din naman. Ganun talaga. Minsan, kailangan nating iparamdam sa kanila yung hirap ng isang training. Para pagdating sa laro, ay madala nila yon. Hindi naman yon para i-punish sila or pahirapan sila, kundi para lalo silang mag-improve at gumaling sa larangang ito. At pagkatapos nga ng explosive runs na yon, ay nag-proceed na kami para mag-recall ng ball feeling techniques. Para na rin makasabay yung mga batang absents nung mga nakalipas na araw. Yan din ang medyo mahirap kapag may mga batang kulang during training sessions. Kasi kailangan mong ulitin yung mga naituro mo na nung mga nakalipas na araw. Kaya much better, dapat lagi kang present kapag nagtitraining kayo. Nice At in one, fairness nice sa mga batang to, Sige. ilang araw pa lang ay mabilis na silang natuto agad. Unlike nung mga nakalipas na araw, talagang binibilangan ko pa. Pero ngayon, Oh, di ba? Practice lang. ang sarap din sa feeling bilang coach na makita mo silang may improvement na. Pero syempre hindi pa lahat, lalong-lalo na dun sa mga kaka-practice lang ulit. Medyo natawa nga ako kasi kung sino pa yung mga malalaki, sila pa yung hirap. Talo pa ng mga maliliit. Ilay po siya pa yan, damakdo. Sabay raw ka mo, sabay ka na ko, sabay. Si Makdo. One. At dito nga ay napansin kong tawa ng tawa yung mga players natin habang tinuturuan ko yung iba na hindi pa marunong. Kaya sabi ko, Tawag para tawa, tangami man ka muna sa lako una. yes, remind ko sila dito na nung una, ganun din sila. Kaya wag nilang pagtatawanan yung mga hindi pa marunong. Kasi lahat ng marunong ay nagsimula sa hindi marunong. At sa lahat nga na nag-training ngayong araw ay si Ray ang medyo nakitaan ko na medyo hirap na makuha itong ball feeling techniques na to. Day 1 niya pa lang naman to kaya papalipasin muna natin. Pero sa mga susunod na araw, titingnan natin kung meron ng improvement. Kaya Ray, kung nanonood ka, sikapin mong makasunod kasi mahirap na. Baka pagtawanan ka ng mga chikiting na yon. At pagkatapos nga ng session na yon, ay naisipan kong magkaroon kami ng isang football challenge na kung saan ang focus nito ay ang pagkontrol ng bola. At dito nagbigay tayo ng papremyo para ganahan silang gawin ito. At kung paano lalaroin yon, makinig kayo. So next drill, practice on is control. Control, pero with a twist. So, gamit ang markers, big form sa nako sa boundary, circular boundary. Dapat bola makontrol inside the circle. Pag nakaluwas, push up. 20. Okay? 20 push up pag nakalabas. Naintindihan po? Ipitong po yun. Naintindihan? Opo. Paano ang pag-control? Isang paa lang. Only one touch.
Okay po. Pag dalawang touch, mali. Sir, arap Okay? sa'yo ka dyan, sir. Yan ang challenge natin ngayon. Makinig, ako muna magsasalita. Yan lang ang challenge. One touch, make sure na nasa loob. Bawal lumampas sa circle. Malinaw po. Opo. Malinaw. Opo. Sige. Ang player na makakuha ng tatlong control sa loob ng circle, mananalo ng 50 pesos. Ay ko! Ay Oh, for 50 pesos, 3 proper control inside the circle ang mananalo. Pag nakalabas, push up. Malinaw po. Opo. Malinaw. Opo. Oh, sige na. Form your line. And as expected, medyo hirap pa ang ating mga players na kontrolin ang bola. Kaya napaka-importante nitong challenge na to kasi dito, sa paraang to, mapipilitan ang kanilang katawan at isip na matutunan kung paano ang tamang pagkontrol ng bola nang hindi nila namamalayan. Gustong gusto ko kasi talagang matutunan nila to at ma-master nila to kasi naniniwala ako sa kasabihang the player who controls the ball controls the game. Kaya naman, kapag may mga player na nakakuha ng tamang kontrol at hindi nakakalabas sa loob ng bilog, ay natutuwa talaga ako. Sign na yon na nag-a-adjust na ang kanilang isip at katawan. Kaya tara na at panoorin natin kung sino ang nanalo sa football challenge na to. Walang tato siya. At dito nga sa part na to ay tuwang-tuwa ako sa reaction ni Julius. Lalo na nung nakontrol niya ang bola. Oh, di ba? Mukhang simple lang pero grabe ang impact nun sa kanya. Medyo nangangalay na nga ang kamay ko dito sa part na to. Sobrang tagal. Pero okay lang. Tsatsagaan natin yan hanggat sa may makakuha at manalo sa challenge na to. Dito nga ay nakadalawang control na siya. Kaya grabe ang tuwa niya. Isa na lang. May chance na siyang manalo ng 50 pesos. At ganoon din si E-Boy. Pangalawa niya na din to. So bale, dalawang players na ngayon ang merong 2 points. The rest sa kanila, 1 point pa lang. Ito lang talaga ang medyo nakakapagod sa part ng challenge na to. Kasi ang tagal bago nila makuha. Pero kailangan mo talaga yung tiyagaan para matuto sila. And every time na may nakakakontrol ng bola, nakakawala din naman ng pagod. Lalo na kapag dumadami na ang nakakakuha. At minsan, may mga di rin inaasahang mga comedy parts. Gaya nito. Kaya naman tuloy, hindi sila naboboring every training sessions. At dito sa part na to, ay muntik nang makuha ni E-Boy yung pangatlong puntos niya. Kaso nga lang lumabas pa sa bilog. Sayang talaga yun. Kaya sabi ko, huling rounds na to. Kapag hindi pa nakuha ng mga players natin, magpuproceed na kami sa next drill. At itong si Riofre, naka 1 point na din to. Kaya pangalawang puntos niya to kapag nakuha niya. Kaso wala. At ito namang si Joseph, naka 2 points na din to. Kaya pag nakuha niya, sayang, lumabas pa. Sobrang tagal na nga nito. Kaya sana makuha na talaga ni E-Boy. At yun, sa wakas natapos din. Ikaso nang gana? Hindi, sir. O, ano sabihin mo ka na ko? Salamat. O, pigunan mo rin. Pingra, pansit. Congrats, congrats. So paano, hanggang dito na muna. Kung gusto mong makita ang aming practice game at training sessions, paki-follow naman si Sir Coach Francis. At laging tandaan, pag-aaral pa rin ang number 1.
At dito nga sa part na to ay nakadalawa na din si E-Boy. Kaya isa na lang din sa kanya at pwede na siyang manalo.